Chae, makikita na ang tunay na kapangyarihan ni Jinwoo at dito na din magsisimula ang buong laban ng ating bida laban sa boss ng dungeon. Kaya naman simulan na natin ang chapter 73 up to chapter 74. Let's go! Dumating ang surveillance team sa labas ng dungeon kung nasaan sila Jinwoo at tanong niya sa kanyang isip kung bakit nag-apply ito bilang minor sa loob ng 2 araw. Walang duda daw na isang S-rank si Jinwoo, subalit sana daw ay mag-ingat ito sa kanyang gagawin, lalo na daw ngayon ang bawat galaw nito ay kanilang pagmamasdan. Tanong ng team leader kung ano raw ba ang sadya nila Mr. Woo at bilang tugon nito na napag-alaman daw nila na si Jinwoo ay sumali bilang minor at nasaan na daw ito ngayon. Meron daw bang nagawang mali si Jinwoo, tanong lang leader, at sumingit naman ang isa na tama daw ang kanyang hinala na kung hindi raw naging hunter ang bida ay pumapatay na ito ng tao ngayon sapagkat noong tinignan daw niya si Jinwoo ay nakakita siya ng malademonyong mga mata. Sa tuwing maaalala niya daw ang pangyayaring iyon ay tumataas ang kanyang mga balahibo at sinabi naman ng leader na nasa loob daw ngayon ng dungeon si Jinwoo. Nagkusa daw si Jinwoo na maging porter sapagkat hindi dumating ang porter ng strike team ngayong araw at sa isip ni Mr. Woo na noong una ay isang minor samantalang ngayon naman daw ay isang porter. Pumasok rin daw si Miss Cha sa loob ng dungeon dahil nahanap rin daw nito si Jinwoo at paepal na wika ng isa na kung may napatay daw ba si Jinwoo or nagawang kamalian ay tama daw talaga siya ng hinala na kaya itong gawin ng ating bida. Malalaman na lamang daw nila ito paglabas ng balita bukas at doon ay nagkaroon ng mga kuro-kuro ang mga minor tungkol sa ating bida. Nang makalapit sila sa gate ay naramdaman ni Mr. Woo ang malakas na puwersa at kahit daw halos 1 segundo lamang nangyari ito ay naramdaman niya na tila ba napupunit ang kanyang katawan. Sinukat muli nila ang mana ng dungeon at nagulat dahil nabibilang daw ang dungeon ngayon sa pinakamataas na rank dungeon at ang kanilang association daw ay nagkamali sa pagsukat nito noong una. Kung ang strike team daw na binuo ay base sa maling pagsukat ng Hunter Association ay tiyak daw na magkakaroon sila ng problema, ngunit sana raw ay walang mangyaring masama dahil nasa loob naman daw ang 2 S-rank pero kailangan pa rin daw nilang pumasok. Sumunod ay pinakitang si Miss Cha ay napapatanong kung paano daw ba napatay ng grupo nila Kyo ng lahat ng orcs na kanyang nakikita at doon ay naramdaman niya ang matinding puwersa mula sa malayo kung kaya't napa-oh no na naman siya dito dahil kung nanggagaling daw ito sa boss ay tiyak daw na hindi mabubuhay ang grupo nila Kihon. Sumunod ay muling pinakita ang grupo ni Jinwoo at tinanong ng boss kung paano daw lalabanan ng bida ang kanyang army gamit ang kakapuranggit nilang bilang at sagot naman ni Jinwoo na pagsisisihan daw ng boss ang pangmamalit nito sa kanyang mga shadow. Sumunod ay ginamit ni Jinwoo ang kanyang bagong skill upang mapataas ang stats ng kanyang mga shadow ng 50% at ngayon daw ay mas malakas na ang kanyang mga shadow pagkatapos niyang umabot ng level 70. Mapapansin natin na naging kulay violet ang aura na bumabalot kila Iron at napatanong ang mga mages kung ano raw ba ang nangyayari sapagkat siya raw ay kaya lamang magsamo ng 2 halimaw at paano raw tinataglay ni Jinwoo ang napakalakas na dark magic na to. Inutusan ng boss ang mga Balmond na atakihin na sila Jinwoo kung kaya't hindi naman sila nagdalawang isip na sumugod, samantalang si Iron ay gumamit din ng skill upang siya lamang ang atakihin, ngunit hindi pa rin ito gumana sa Balmond family sapagkat mataas ang kanilang level. Naiinis si Iron dahil hindi gumana ang kanyang skill kung kaya't sa pagwasiwas niya ng kanyang sandata ay 5 Balmond agad ang kanyang napabagsak, samantalang si Inggris ay naganda na rin ng isang pag-atake at nang mapalibutan na siya ng mga Balmond ay madali lamang niyang nahiwa ang mga katawan nito na para bang naghiwa lamang siya ng tinapay. Sa pag-atake naman ng mga Balmond kay Jinwoo ay easy niya lamang din ang paghiwa dito at sa paglundag niya na papunta sa taas ay tinapos pa niya ang isang Balmond. Nasabi ng mga hunter na katulad daw si Jinwoo ni Miss Chae at napatanong kung bakit daw ang katulad nito na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan ay nag-volunteer na maging porter nila. Maliban daw kay Inggris, Tank at Iron ay napapabilang daw ang lahat ng kanyang mga shadow sa B-rank hunters at napapatay daw muna ito ng 3 hanggang 4 na beses bago sila makapatay ng isang Balmond. Mas mataas daw ang bilang ng Balmond family ng 3 beses sa bilang ng kanyang mga shadow kung kaya't kailangan niya daw bawasan ang bilang nito hanggat maaari. Subalit bigla siyang nagulat sa pagsabog na naganap sa kanyang likuran sapagkat ang kanyang mga shadow ay mabilisan na nawasak at sinabi ng boss na sino raw ba si Jinwoo upang magmataas sa kanya ang mga alagad lamang daw niyang puppets ang gumagawa ng trabaho para sa kanya. Sagot ni Jinwoo na si Boss Balmond nga daw itong umaasta na akala mong mataas at mabubuhay daw ang kanyang mga shadow as long na hindi siya nauubusan ng mana.
mana. Hindi na raw mahalaga kung mabuhay daw muli ang mga shadow ni Jinwoo sapagkat mauubusan naman daw ito ng mana sa katagalan ng laban. Mabilis daw mauubos ang mana ni Jinwoo dahil mabilis daw napapatay ng Balmond family ang kanyang mga shadow, subalit wika naman ng bida na mauuna daw mamatay ang boss bago ito mangyari. Gumamit muli ng barrier ang boss upang sanggahin ang pag-atake ni Jinwoo at kanyang sinabi na nagsasayang lamang daw ito ng oras at patuloy lamang mauubos ang bilang ng kanyang mga shadow. Sigurado raw ba ang boss sa kanyang sinasabi dahil meron daw siyang malalakas na kasama at wag daw alalahanin ng boss ang pagkaubos ng kanyang mana. Kung ganun daw pala ay wawasakin na lamang niyang muli ang mga shadow ni Jinwoo at doon nga ay gumamit muli ito ng apoy sa iba't ibang direksyon. Mas malakas daw ang boss kung ikukumpara kay Vulcan or kay Metus dahil kahit kayang kontrolo ni Metus ang libo-libong mga undeads ay mahina naman daw ang depensa nito. Subalit si Boss Balmond ay bukod sa malakas na ang opensa nito ay matibay din ang kanyang depensa. Lamang daw ang kalaban sa bilang dahil nasa higit 100 pa ang mga ito pero wala daw siyang magagawa kundi labanan ito ng harapan. Subalit dahil wala naman siya sa job quest ngayon ay naiiba daw ang kanyang sitwasyon. Maaari daw gumamit ng mana potion si Jinwoo ngayon na ang ibig sabihin ay kaya niyang mag-refill ng mana sa kahit kailan niya gustuhin at ngayon daw ay ipapakita niya kung ano ang kayang gawin ng isang necromancer at binanggit niya na ang magic word na arouse. Doon ay binuhay niyang muli ang mga Balmond na namatay na at napapatanong naman ng boss kung ano raw ba ang nangyayari at wikang muli ni Jinwoo na marami pa raw buhay sa alagad ng boss pero di kalaunan ay magiging parte na din ito ng kanyang shadow at higit pa raw doon ay kasama rin daw ang boss na magiging shadow samantalang si Boss Balmond ay tila ba nakilala ang kapangyarihang gamit ni Jinwoo. Magkaharap na ang Balmond family laban sa Shadow Balmond at doon ay nagsimula na ang round 2 ng kanilang digmaan. Napatanong ang boss kung bakit daw sila napunta sa lugar na yun sapagkat nang sila daw ay magising ay lagi nilang naririnig ang isang utos na patayin daw nila ang mga tao at hindi raw nila kailangan ng rason dahil sumusunod lamang sila. Kaya naman inutusan ng boss ang kanyang mga royal guards upang lumaban na at doon ay napansin ni Ayor na may papalapit sa kanya at matinding impact ang naganap nang magkatamaan ng kanilang mga sandata. Nalamangan ni Ayor si General Balmond sa palakasan sabay headbutt sa ulo nito at mapapansin natin na naramdaman niya ang pinsala na hindi naman pinalampas ni Ayor ng pagkakataon upang tapusin na ito ng tuluyan. Sinugod naman ng dalawang general si Ingris at sa pagsangga ng kanyang espada sa atake ng isa ay aatakihin pa ulit siya ng isang general, subalit nagawa niya pa ding makaiwas gamit ang kanyang espada at binunot niya yung isa niyang kutsilyo at binato sa ulo ng general sabay tinapakan niya ito upang mas lalong bumaon pero hindi pa tapos ang isang general dahil atakihin na muli niya si Ingris. Nagawa muling sanggay ni Ingris ang espada ng general at na-overpower niya ito sa palakasan na nagdahilan upang mapalipad ito. Samantalang si Ayor ay naganda na ng isang pag-atake sa likuran ng general at isang home run talaga ang nangyari sa kanyang pag-atake. Naroon naman si Tank upang hampasin ng matatalas niyang kuko si General Balmond at pagkatapos nga ay nagsanyasan pa sila Ayor na Tank na tila ba sinasabi nila na good work buddy. Mukha daw lumalamang ang general na meron si Jinwoo subalit hindi raw sumasabay ang pag-recover ng kanyang mana kaysa sa kanyang paggamit at kapag naubusan daw siya ng mana ay mawawala daw ang lahat ng kanyang shadow. Paano daw nangyari ito? Tanong ng boss at wika naman ng mga hunter na wag na lamang daw silang tumayo at tumulong daw sila kay Jinwoo subalit si Boss Balmond ay gumamit ng 3 magic upang mapinsala ang mga hunter. Hindi raw dapat nangingialam ang mga mananood lamang at kailangan niya na raw patahimikin ang bibig ni Jinwoo kung kaya't inatake niya ito ng 3 niyang magic ngunit si Jinwoo ay inactivate ang kanyang skill na kinalaki ng mata ng boss sapagkat hindi gumana ang kanyang magic sa bida. Nakalimutan na raw ba ng boss ang sinabi ni Jinwoo kanina na hindi magandang sila ay nagkaharap sa laban na ang ibig sabihin ay hindi gumagana ang kahit anong sumpa sa kanya. Hayaan daw si Jinwoo na wasakin ang barrier ng boss at gamit ang pulang bola ay nagpalabas ng mas malaking apoy ang Shadow Mage at binato niya ito patungo sa boss na nagsanhi ng malaking pagsabog na siyang nagwasak sa barrier ng boss. Naramdaman ng boss ang hapdi at init ng apoy at sinuro ba si Jinwoo para gawin ito sa kanya samantalang sa pagdating ni Mistya ay napapatulala ito sapagkat ano raw ba ang nakikita niya ngayon dahil napakadami naman daw summon beast ang nasa kanyang harapan. Ano raw ba ang nangyayari dahil ang mage type hunter na magaling sa pagsasamon ay 2 lamang ang kayang palabasin na halimaw at doon ay sinalubong naman siya ng grupo nila Kihon. Ano raw ba ang nangyayari ngayon? Tanong ni Mistya at sagot naman ng healer na kahit sila daw ay hindi alam ang nangyayari. What?
Sa galit ng boss ay nagpalabas ito ng 4 na magkakasabay na magic upang mapalaki ang kanyang sukat at maging giants, samantalang sinabi naman ni Miss Cha na magmadali na raw umalis ang grupo nila Kion dahil delikado na raw ang nangyayari. Tinapakan ng napakadiin ng boss ang mga shadow ni Jinwoo at nasabi naman ng bida na medyo hindi maganda ang naging karanasan niya sa mga giants at nagkataon namang naubos na din ang kanyang mana. Nagpalabas ng malaking bolang apoy ang boss at tapos na raw siya sa pakikipaglaro kay Jinwoo, at sa pagdura niya ng apoy sa bida ay sinabi muli nitong siya raw ang boss at hindi raw siya madaling talunin. Biglang sumulpot si Jinwoo sa mukha ng boss at nilabas niya ang kanyang dagger sabay tusok sa mata ng boss at sinabing mas naging madali itong atakihin dahil lumaki ang kanyang sukat at ang mage daw na walang bantay ay hindi kayang sanggayin ang atake ng isang assassin. Pinaghihiwa ni Jinwoo ang buong katawan ng boss at naisip na hindi siya makapagbigay ng mas malaking pinsala gamit ang kanyang dagger, kung kaya't gamit ang kanyang kamao ay sinuntok niya ito ng malakas sa mukha at naramdaman talaga ng boss ang suntok ng ating bida. Nakaluhod na ang boss pagkatapos ng atake at sinabi ni Jinwoo na noong nawala daw ang bantay ng boss ay nawala na din ang pag-asa nitong manalo, at pinakita na nga dito na ang 3 General Balmond kanina ay naging shadow na din. Hindi naman makapaniwala ang boss na nagawa ni Jinwoo na masira ang kanyang panangga, kung kaya't humiyaw ito ng malakas, ngunit ang mga bagong shadow ng bida ay tinusok ang katawan ng boss na nagsanhi ng kanyang kamatayan. Magagawa kayang shadow ni Jinwoo ang boss ng A-Rank Dungeon? At ano kaya ang mangyayaring ngayon na nakita na ng iba ang tunay na kapangyarihan ng ating bida? Kung kaya't mag-follow lamang sa aking page para sa mas marami pang solo leveling manhwa review, at hanggang dito na lamang. Goodbye!